Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi na nga nakawala itong sikuting ng norte na ito. Dahil talagang nabuking na nga ang kanyang totoong pakay. Dahil talagang tinatakasan lang pala talaga ni Kuting ng Norte ang sinampang kaso ng Korte Suprema laban sa kanya dahil alam niyang mga legit ang mga ebidensya ay talagang ginusto niya na lang isinugod sa hospital. Dito nga natin makikita na talagang hindi na siya papakawalan pa ng matitinong mga opisyales. Ayon nga sa taong bayan at sa mga judges, ay hindi na nga makakawala itong sikuting ng norte na ito at kailangan talagang imbestigahan. Kahit siya pa ang kataas-taasan na namumuno sa bansa natin, ay dapat harapin niya ang mga kasong nasampa sa kanya. Ngunit dito natin mapapansin na talagang kamakailan lang ay nagsasalita nga ito sa mga rally-rally ng kanyang mga kakampi. Ngayon nga ay talagang sinugod nga raw ito sa hospital, kaya naman kailangan daw iurong ang mga kaso na sinampa sa kanya habang ito ay nagpapagaling. Ngunit ang nakapagtataka, magaling naman ito pag nasa rally na ng kanyang mga kampo. Banat nga ni Kuting ng Norte na kailangan iboto ang kanyang mga kapartido nang sa ganun ay malinisan nga raw ang ating bansang Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo na kung mauupo ang mga kampo ni Kuting ng Norte ay magiging maayos ang bansa natin? Just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin. Panoorin nga natin ang buong detalye. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Decisions are made kasi ang mga statistics nasa harapan ng mga decision makers. Bakit? Data-driven. Data-driven. Nagiging dependent tayo sa gobernador, sa congressman. Why? Hindi dapat yun. Kasi kung meron tayong National Statistics Office, sila ang may hawak, ilan ang populasyon ng sa probinsya, ilan ang high school, ilan ang college. They should have that. That should be their job. Paano kang magbabudget na without considering the number of people in a province? Dito, sinabi mo, for each province or for each country, how many secondary schools are there? How many pupils are there? Each per head is 6,000 pounds per annum. Wow. Ang budget ng isang per head. So, ang mga estudyante dito hanggang high school, hanggang second year college, they do not pay tuition. Libre. Kaya nga, hindi masama ang loob mo na 33% ang binabawas sa iyo kasi libre ang edukasyon, libre ang pagkakahospital, at saka meron pang pensyon, no? So hindi na masama ang loob mo, hindi kinukurakot, hindi gaya dito sa Pilipinas na pupunta lang sa mga kurakot. At saka nakakapanaghoy. Yung talagang but you see, if we reflect, kasi kami na nasa labas, we can weigh things from a distance. Yes, paano correct. Nagkaroon na ang mga politician natin, members of the Congress, are turning themselves into an NGO? Where have you seen such system in the world? Correct. You're laughing, but it is true. Correct. That's true, yeah. That's really true. I agree. Kawan po yan ni Napoles. Attorney, where have you seen, mga kapatid, saan ka makakakita sa mundo na ang representante ng taong bayan nakatira sa Maynila? How are you going to represent Nueva Ecija if you do not live in Nueva Ecija? How? Precisely. Correct. Therefore, kailangan magkaroon tayo ng batas. Therefore, kailangan magkaroon tayo ng batas na ikaw pwede kang maging congressman of a particular province if you live in that province. Hindi po pwede yung kanununuan ko hails from that place. Hindi po pwede yon. Our members of parliament, for instance, in Suffolk, I live in Suffolk. Si Ed Sheeran taga Suffolk. So, I live in Suffolk. So, ibig sabihin, ang asawa ko na. So, ibig sabihin,
Dito ka nakatira sa Suffolk, and if you have business in London, then you go to London. Hindi po pwede yung I represent my constituents, ikaw, diyan ka namumuhay sa Maynila. Sa Forbes. No. Exactly. Why? Because we do not question it. We do not question it. Correct. Kaya nga dapat po mas marami pang Pilipino manirahan dyan sa UK. Bakit? Kasi para natikman din nilang universal healthcare at talagang batuhin nila ng kamatis. Pag namura na ang kamatis, ang mga nangungurakot ang pondo ng PhilHealth. Pero ngayong mahal pong kamatis, hanap na lang tayo ibang pambabato. But this is all wishful thinking. Alam natin, mga kapatid, na pwede tayong mag-abla-abla. Yeah? This is all palaver. This is all palaver. Unless na maisulat sa batas, at sino naman ang susulat ng batas? Unless na maisulat sa batas, there will be no change in the Philippines. But who are the people who write change? Kaya nga po, pag kayo umuwi na sa Pilipinas, kailangan maging mambabatas kayo, no, Yagit, no? At, but we have, kailangan patupad nyo yung mga nakita nyo sa Europa, no? Diyan sa ating bayan. We can have a lot of learning kung makikinig lang. If there is meeting of minds para sa inang bayan, that's the goal. There are many Filipinos who really care and who really can contribute opinions or experiences. Yun ang dapat na yun dapat ang ating i-promote. We have to promote that. Hindi yung self, we have to burst our personal bubble. At saka tayo mga kababayan, wherever you are, nakikiusap ako. Tayo, we are very good at complaining. I'm sorry to be very, very blunt. We are very good at complaining, but have you ever thought part of the blame is on us? Correct. Kasi ang kultura natin, pag-elect ng ating mga public officials, we are overwhelmed by fandom. Para tayong mga fans. We are so... We have learned so much from you. Tinext kita ng aking number because I want to continue our discussion, no? Kaya lang may mga nakapila pa who also want to be heard, no? But thank you very much for your wisdom. Thank you very much dahil ako po, yun nga, isa yung naging produkto ng aking pagiging estudyante sa UK, yung universal healthcare. Pero syempre, bukod pa doon, yung kamulatan ba ng pag-iisip na yung kalusugan pala, yung edukasyon, obligasyon niya ng gobyerno. At nagagalit ang mga Briton kapag merong mga magtatangka na burahin ang National Health Service. Talagang ipaglalaban nila at ikamamatay nila ang National Health Service dahil talagang kinagagalak nila at they are very proud of this universal healthcare. No? Yeah, pero attorney, kailangan talaga we have to do our bit. We have to participate. We have to get involved. We really have to get involved. The change is in us, and it is asking our lawmakers, not lawbreakers, to write the law. Hanggat hindi na isusulat na batas ang kagustuhan natin, hindi po magbabago sa Pilipinas. Hindi po magbabago. So it is po sa inyo ha dito sa ating chat yung aking number. Let's continue our discussion in WhatsApp po. Okay? Maraming salamat po. Salamat po. And regards to your husband who's there listening to you, no? Okay, tawagin naman natin ang ating susunod na Your Honor. Sino yan, Madam Chair? Sino? Si Wado Mercado. Hello, Wado. Hello, taga saan ka, Wado? Samar. Oh, so, waray. meron kayo dyan sa Samar? Batch 79, Samar High. Ayan. Okay. Batch 79. Taga Samar High. Kung merong rally dyan sa Samar o kung kayo'y makakarating ng Cebu, kayo ba'y sasapi sa rally at anong sasabihin nyo sa mga kamag-anak at mahal nyo sa buhay kung papupuntahin nyo sa rally? Interesado talaga ako dyan sumali sa rally. Ang problema ko lang, inaalagaan ko yung aking misis kasi siya stroke patient. Tsaka isa yan sa masakit sa kalooban namin kasi bukod sa senior na kami,
inaasahan sana namin ang PhilHealth malaking tulong. Pero sa nangyari, na ginawa pa nilang, tinanggal na nila, hindi pa kinuhanan pa ng pondo, subukan kaya nilang magpa-hospital doon sa San Lazaro. Subukan nilang magpa-hospital doon sa PGH. Pumila kaya sila, sina Grace po, yung mga gumawa ng kabulastugan niya sa PhilHealth. Paparamdam natin sa kanya. Oo, tama po yan. Subukan kaya nila. Yan, sina Lisa Marcos, sina Bongbong Marcos, si Ralph Recto, yung chairman ng PhilHealth. Subukan kaya nilang pumili sa mga government hospital kung ano ang nararamdaman namin ng mga mahihirap na samantalang dapat sa amin talaga, sa mga mahihirap na Pilipino talaga ang pondo ng PhilHealth. Bakit nila pinakialaman? Bakit nila pinakialaman? Palibhasa, kung sila yung mga hospital, doon pa sa magagarang hospital, naka-helicopter pa, buong floor kanila pa. Tama po yan. Grabe. Tama. Sobra ang pagmamaliit. Palibhasa kasi hindi naman talaga mga Pilipino ang mga yan eh. Mga oligarko yan. Tama, hindi yan, ginagawa na lang nilang hanap buhay ang politiko dito sa ating bansa. Si Romualdez, hindi naman yan taga-Tacloban. Tama po, tama. Hindi marunong magwarayan. Hindi marunong magwarayan. Hindi nga magaling managalog eh. Attorney Rocky, Katbalogan to Tacloban is 100 kilometers lang. Pero tingnan nyo ang kalsada. Inaabot ng 2 oras at kalahati hanggang 3 oras ang biyahe, 400 kilometers. Walang improvement for almost 50 years. I would concede to that. Parehas tayo. Katbalogan din ako. Summer High. Yes. Napapawa ito na. Nakakahiya na ang Speaker of the House natin ngayon, taga Region 8, taga Samar Leyte, pero ang Samar Leyte dugyot na dugyot sa kahirapan. Totoo yan. Totoo yan. Ngayon, bilyon-bilyon ang inilalabas para sa tupad na yan, akap na yan, na hindi naman nila dapat gawain yan, hindi naman nila dapat trabaho yan eh. Correct po yan. Walang ano yan eh, talagang halatang vote buying yan. Harap-harapan na vote buying yan. Naiwan ko ba rito kay Chairman Garcia, bakit niya kinonsente? Pinayagan pa niya na mamigay ng mga akap na yan, mga ayuda na yan during election time. So napaghahalata na talagang itong eleksyon natin napakadelikado. Kung pwede lang sana, Prof. Ana. Opo. May dakulae mag-istorya in private konta. Tapos ikaw nalit pagkuhan nga ito era. Kumpirmado kung paano kita makakaistorya. Dahil sinabi ko na ito sa ibang tao, hindi nila ako pinapansin. Sana sa inyo, haemo, na ipadangat nga tanan kung ano, ako ni sisiring. Tungod init eleksyon, tungkol sa eleksyon. Asya nga, talagang nakakaiyak lang. Nakakaiyak yung nangyayari sa atin ngayon. Well, maraming salamat ha. Huwag naman tayong umiyak, kaya tayo magtitipon-tipon at ipararating natin ang ating saloobin na ayaw na natin sa irresponsableng pamumuno. At kaya nga ayaw natin Tama po, Attorney. No? Tama po. Kaya nga dapat itong election na ito, mabago talaga lahat. Kita mo naman, galing na mismo kay General Magalong, sinabi na niya yung 7-7 na yan. 7-7. Sisip-sip ka lang speaker, 21 million na. Tama po yun. Pero before, sa hearing pa yun, sa mga sortie niya, grabe, pumunta sa Calbayog, ilan ang nandoon ng mga kongresista?
Mahigit 70. 70 times 7. Times 21 million. Pastilan. Ang daming pera ni Romualdez, ang daming pera nito ni yung Tingog Party List na yan. Pero tingnan nila ang kalsada ng Catbalogan, Tacloban. Por Diyos, por Santo. Maawa naman sila sa amin. Totoo yan, totoo yan. Nadaanan po ako dyan. Parang nasa Mars. Talaga naman. Talagang bako. Nung isang araw, kausap ko ang pinsan ko. Asan ka? Andito sa Tacloban. Asan ka ngayon sa Tacloban? Andito sa clinic, nagpapacheck up ako, sumakit ang ulo ko sa biyahe. Dahil talagang kinakalog buong katawan. Sabi ko, buti hindi ka buntis, nakapanganak ka nang wala sa oras dyan. Kaya ganun ang katalamak ang ating gobyerno ngayon na hindi na kayang kontrolin. Ewan ko kung papaano. Kasi sa totoo lang, Attorney at Prof. Ana, ang presidente ngayon si Romualdez hindi naman si Bongbong . Lame duck president si Bongbong. Puppet president siya. Nag-aaway po silang dalawa ni Lam. Nag-aaway silang dalawa ni Lam. Wala naman talaga. Ano ba? Ako hindi naman ako sa mataas ang pinag-aralan ko, pero pinipilit kong alamin kung ano ang natapos ni Bongbong para Wala po, hindi po siya natapos. Para magdala sa Pilipinas. Iyon na nga po Pinipilit kong alamin dahil ako kahit 4-year course lang natapos ko, pinipilit kong alamin kung ano ba ang natapos ni Bongbong para dalhin ang Pilipinas. Pero parang wala Tapos gaganunin nila si BP Sara. Ano ba yan? Napaka-ano lang maraming salamat, Your Honor, ha? Pero tatanungin ko lang sa technical, pwede ba tayo mag-break dun sa ating anthem ng Nabudol? Handa na ba yung Nabudol? At tingin ko para wag tayong umiyak dahil itong sinabi ni Wado Mercado ay talagang nakakalungkot, no? Para tayo maaliw naman at umawi tayo at sumayaw sa theme of mga Nabudol. Handa na ba yan? Technical? Hindi pa. Anyway, so, maraming salamat, Your Honor, Wado, ha? Pero tatawagin muna natin yung susunod. Huwag kang aalis dahil kakanta tayo at aawi tayo ng Nabudol tayo. Kuya Dado, tapos kung pwede sana tayo mag-PM. Hanapin niyo ako sa Facebook, tapos i-message niyo ako sa pangalan na ginagamit mo ngayon, and then mag-usap tayo sa yung sinasabi mo sa akin. Yung kanina ba? May friend request ako sa iyo, Prof. Sige. Ako i-check ko na mo friend request sa akon para ma-accept ta ikaw, tapos pag-uusturyer kita dito, para mahatag mo ako. Just heads up lang po, Attorney. Nakakapangilabot kasi. Hindi ako naniniwala pero nangyayari na sa ngayon. Okay. Opo. Salamat maraming po, salamat. Honor Wado, ha? Maraming salamat. Opo. Salamat. Mabuhay ang Pilipino. Ingat. Hinay. Honorable Agnes. Nandiyan ka na ba, Honorable Agnes? Ayan, Honorable Agnes is here. Okay. You have the floor po, Your Honor. Opo. Lakasan po natin yung boses po ng konti kasi medyo mahina. Honorable Agnes, mukhang naka-mute po kayo. Di, kanina okay na. Ayan. Yan. Okay, naririnig po ba ako? Okay, thank you sa magandang gabi po, magandang umaga. Thank you po sa opportunity. Alam kong itong platform ay para sa mga ordinaryong Pilipino. Dahil nakapasok ako, isa lang akong kahapon pa nakaabang ako sa programa ninyo na lahat dito ay puro panaghoy, sabi kanina ng isang, yung nauna, ni Miss Yagit. Okay. Panaghoy, puro sakit halos disappointed na lahat. So ang akin lang hiling sana, ang bukas, yung rally ng INC is for, yung iba kasi yung yung demand, parang parang confused. Yung demand is for
peace rally at saka yung no to impeachment ni VP Sara. Ngayon, kung tayo ay nag-aalinlangan pa or yung iba ay confused, pag hindi magtatagumpay ang rally is hindi natin pakikisamahan, hindi natin susuportahan. Pag na-impeach yung VP natin, meron pa kaya tayong kandidato na pwede nating mailuklok na karapat-dapat magiging presidente sa ngayon? Sa palagay niyo po, meron kaya? Meron pa kaya? Wala na. Kwarta na lahat Wala na po, di ba? Oo. Kaya, kung yung marami akong nababasa kasi parang divisive sila, parang confused sila. For peace rally para sa lahat. Pag ito ay naging successful, hindi lang naman ang INC, hindi naman yung INC ang gumagamit ng nagluluto, gumagamit ng kamatis na ngayon na 30 pesos na kung sa abroad yan is parang isang mansanas na yung bili, yung cost of living na sa atin is parang first world country na tayo, di po ba? Opo. Magpapadala kami ng pera. Tapos, ngayon lang namin nararamdaman yung pinapadala namin 10 years ago, 20 years ago, hindi nakakasya. Ngayon kaming mga OFW, ngayon namin nararamdaman na kulang yung pinapadala namin. Hirap na din kami. Kaya, sana lahat makikiisa, hindi lang yung titingnan lang, makikilahok naman sana tayo. Hindi ako na pero alam kong magiging successful dahil INC ay nagkakaisa at ako hindi ako ngayon nasa Pilipinas, sa abroad ako, pero yung nanay ko at saka yung kapatid ko ay pupunta. Saan po kayo, Ma'am Agnes? Nasa Japan po ako. Japan, okay. Then, yes. Malapit Maraming lang salamat, po. Your Honor. At talagang yung sinseridad mo, na ramdam po namin. At talagang alam po namin na talagang yung hirap na dinadanas sa mga OFW, alam ko po yun. Ako ay anak OFW at ngayon po ako'y naninirahan din sa labas ng Pilipinas dahil pinapa-aresto nga ako ng TUAD Committee. Maraming salamat po, Honorable Agnes. Kayo po ang tunay na honorable. Maraming salamat. Maraming salamat. Tawagan naman natin si Honorable Jeg. Honorable Jeg, go ahead please. The floor is yours. Hello po. Magandang araw po, Attorney. Pwede po masibayan ng inyong alindog. Oh, yes po. Sandali lang. I-on ko lang yung camera ko pero wala man kahang magko-contempt sa akin. Wala contempt dito. Wala. Ito po. Kasi lusog ko pala kayo, Honorable Jeg. Okay. Go ahead po. Pupunta ba kayo bukas? Papupuntahin niyo ba mga mahal niyo sa buhay sa rally bukas at bakit? Pupunta po yung mga maisog na mga kaibigan ko at mga ka-retiree. Okay po. Yeah. Bakit pero po ako hindi po kasi nasa ibang bansa po ako. Saan po kayo ngayon? Nasa Texas, USA. Texas. Ba't niyo po pinapupunta yung mga mahal niyo sa buhay? May sakit po kasi yung yung kapatid ko. Opo, hindi. Pero yung mga mahal niyo po sa buhay, bakit niyo pinapupunta sa rally? Ay kailangan po makiisa at kasi bansa po natin to. Dapat mahal natin bansa. Sa akin, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ang dami po kasing issue. Oo nga. Pero siguro iano ko lang sa peace and order. Grabe ang ngayon, ang peace and order natin. Pangalawa siguro sa corruption. At ang isa sa pinakamahalaga talaga na naapektuhan talaga yung mga Pilipino is yung sa health. Tapos pang-apat po siguro isa edukasyon. Konting background lang po. Opo. Nung tatakbo si Duterte, alam ko na po na magdo-Duterte ako kasi kilala ko na po siya. Marami po akong kaibigan, kamag-anak na nasa Davao, Panabo at saka Davao City.
nakakarinig na po ako ng mga ginagawa niya. So, magdo-Duterte po talaga kami. Tapos, narinig ko rin po sa mother-in-law ko na isang government employee. Isa po ako retiree, government employee po. Nakarinig din po ako kasi na-assign po siya sa Davao. Una ko pong tinanong sa kanya, ano ang pamamalakad ni Duterte? At sabi niya sa amin, bagamat medyo matapang, husky yung ano niya, yung pananalita, pero hindi siya korap. Ganun po. So, kaya naging malapit din po yung mother-in-law ko kay Ma'am Sara at maganda din po ang feedback. Sa health, nakakapanglumo po na kinuha nila yung budget. Maganda na po yung ginagawa ni Duterte. Yung malasakit, pinopondohan yung mga ospital. Siyempre, ang mga mahirap po, wala pong matakbuhan. Dito po sa Amerika, iba rito. Magbabayad ka ng insurance mo, pero libre. Yung mga COVID namin dati, mga vaccination, kung nagbabayad man kami, pag kumuha kami ng mga medication namin, maintenance, mababang halaga na lang po ang binabayad namin. Katulad ko po, meron po akong maintenance sa blood pressure. Humihingi po ako ng gamot for 3 months. Ang binabayad ko is mga $2 or less than $4. Ganon din po sa aking asawa. So maganda po talaga. Ngayon, kinuha pa yung pondo, kukunti na nga, maliit pa ang binabawas sa PhilHealth. Kung ma-hospital ka, kinuha pa, hindi pa pinondohan, ano na lang po. Yun ang nakakasakit. Sa edukasyon naman, napakaganda po na ginawa ni Duterte, libre. State colleges. Tapos ngayon walang pondo. Paano ang mga mahihirap matututo magkaroon ng equalizer para hindi mabola sa darating ang eleksyon? Kailangan po nating ma-edukar ang ating mga kababayan para hindi tayo mabudol uli. Itong pinakamalaking budol na nangyari sa buong kasaysayan natin. Yung Bongbong Marcos na naging presidente. So, sana kung may pagkakataon, magkaroon ng batas na i-celebrate natin ang budol holiday sa Pilipinas para hindi na po ulit. Magsilbing paalala na wag magpabudol. Para hindi na po maulit. Yun ang namin. Pero sana po yung sa edukasyon, magandang yan, na maibalik. Kasi po, dito po sa Amerika, one time po, nagkasakit yung anak namin. Mga 4 na araw po yatang nag-absent. Bigla na lang kami nakatanggap ng tawag sa DSWD tsaka sa school officials na bakit hindi pinapapasok ang bata. Pag hindi pinapasok, meron po kayong legal na pananagutan. Kaya dali-dali po kaming humingi ng medical certificate kasi nagkasakit po yung anak namin. Hindi namin alam na namomonitor ng gobyerno. Sa atin po, wala. Grabe. Well, alam mo, kaya nga tayo binibigyan natin ng pagkakataon yung mga Pilipino, lalong-lalo na nakatira sa ibang bayan kasi iba na yung pananaw nila eh. Dito kasi sa Pilipinas, natutuwa ang mga politiko kung mahihirap kasi aasahan sila na parang sila nagbibigay ng mga pangangailangan nila. No? Pero kayong mga nasa ibang bayan, mulat ang inyong mga mata na may responsibilidad ng gobyerno.